Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video po, ibabahagi ko sa inyo ang ating order. Na madali lang gawin, maliit na puhunan na pang negosyo. Tara nang gumawa tayo ng puto plan. Tara, umpisa na natin. Ang una muna natin gagawin ay ang ating flan. Kailangan po natin ng 4 na egg yolks. Bali, hiwalayin lang natin yung white dun sa ating yellow na egg. Yung pang-5 po ay whole egg na. Maglalagay po tayo ng 300 grams ng condensed milk. Tapos sa ating mangkok po, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch, 1/2 teaspoon ng egg yellow. Pero kung ayaw nyo naman po ng matingkad na kulay, pwede nyo naman pong bawasan yung ating food color. Naglagay po tayo ng 2 tablespoon ng water at hahaluin lang natin ito. At ilalagay na po natin ito sa ating egg mixture. At ang last, 1 tablespoon ng vanilla. Imimix lang natin ito. Ako po si Glory at meron po akong maliit na tindahan dito sa Quezon City. Binabahagi ko po ang aking mga paninda at mga orders sa paggawa ng mga video. Pwede po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang aking mga videos. Maraming salamat! Sasalain na po natin ang ating flan mixture para po maiwasan natin ang mga buo-buo. Gagawa naman po tayo ng ating puto butter. Gagamit po tayo ng 4 tablespoon ng baking powder, 1 tablespoon ng iodized salt, 1 tablespoon ng vanilla, 3 whole eggs. Large po yung gamit natin. 370 ml ng evaporated milk, 2 cups at 1/4 cup ng water. Maglalagay din tayo ng 1/2 cup ng spring oil. At hahaluin po natin. Bago po tayo magkalimutan, maglalagay din po tayo ng 2 cups ng wash sugar. At tutunawin po natin ito. At ang next naman ay 1/2 kilo ng cake flour. At atin na po itong imimix. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Tips lang po, dapat po hindi natin i-overmix ang ating puto butter. Isasala po natin ang ating puto butter para siguraduhin wala pong buo-buo. After po nating masala, ilalagay naman po natin ang ating butter sa dispenser. Nagpakulo na po tayo ng ating tubig. Ang gamit nating puto molder ay medium at ginrease na rin po natin ito. Naglagay lang tayo ng 1/2 tablespoon ng flan mixture. Isasalang natin ito sa mahinang apoy ng 5 to 8 minutes. At eto na ang ating flan. Gumagamit po tayo ng bottle dispenser para sa ating puto butter para po mas madali natin itong mailagay sa ating puto molder. Isasalang natin ito for 10 minutes sa medium heat. At ito na po ang ating puto flan. Ita-transfer na po natin ang ating puto flan sa ating tray para maluto pa po natin yung iba nating mixture.
I-assemble na po natin ang ating puto flan sa ating bilao. Ang gamit po nating bilao dito ay medium size or size 14 inches na bilao. Tapos naglagay lang tayo ng foil. At eto na po ang ating 50 pieces na puto flan. Thank you for watching! Hello guys! Welcome back sa ating channel. Nagawa nyo na ba to sa puto? Gawin natin to na pang negosyo. Tara, umpisa na natin. Sa ating mixing bowl, maglalagay tayo ng 2 XL ng whole egg, 1/2 cup of oil, 1 tablespoon of vanilla, 1 can of evaporated milk, 2 cups and 1/4 cups of water, and then mix. Mag-add naman tayo ng 4 tablespoon of baking powder, 1 teaspoon of rock salt pang balance ng tamis, 2 cups of wash sugar. Tutunawin lang natin ang ating sugar. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Gagamit po tayo ng 1/2 kilo of cake flour. Pwede din naman po kung gusto nyo ng all-purpose flour. And then mix. Tips lang po, wag po natin itong i-overmix. Pwede po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang ating mga videos. Maraming salamat! Sasalain naman natin ito para mawala po ang buo-buo. At kapag nasala na po natin, mag-add po tayo ng 1 can of whole corn. At atin po itong i-combine. Mag-slice naman po tayo ng ating cheese. Tips lang po, para po mas madali nating hiwain ang ating cheese, ilalagay muna natin to sa ating ref. O, nagpakulo tayo ng tubig. Yung pandan po, optional lang naman yan. Ilalagay na natin sa ating, lalagay na natin yung ating puto molder. Yung puto molder po natin, nag-grease na natin ng oil. So, ito na po yung ating puto mixture. Maglalagay na tayo. Ba yan? Yan, di natin pupunuin. Kasi aapaw pa yan. So, yan, maglalagay na tayo ng cheese. Pwede din naman hindi natin isabay. Pero this time, isasabay natin yung ating cheese. Isasalang natin ito for 15 minutes sa medium heat.
Kung napapansin nyo po, hindi tayo naglagay ng cloth sa ating takip ng steamer. Kapag ganito po yung ating takip, pwede pong hindi na natin ito lagyan ng cloth. Pero kung hindi po ganito, kailangan nyo po maglagay ng cloth para po hindi mabasa ang ating puto. At eto na ang ating puto cheese with corn. Ito naman pong batch na to, ihuhuli natin yung paglagay ng cheese para po hindi mag-melt yung ating cheese or lumubog sa ating puto. Sasalang natin ito for 9 to 10 minutes. After 10 minutes po, ayan, ipapatong naman natin yung ating slice na cheese. Isasalang naman natin ito for 3 to 5 minutes. So yan, naipatong na natin yung cheese. Okay, lalagay natin ang takip. At ready na ang ating puto cheese with whole corn. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Nakagawa po tayo ng 75 pieces ng ating puto. Please like and subscribe for more videos. Thank you for watching. God bless.